Tanong, bakit hindi dumalo ang 18 Marine at si Attorney Baligod sa hearing? Pakinggan natin. Ano kaya ang dahilan? Valid kaya itong dahilan po ng attorney? Pakinggan po natin. Makikita niyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala ring pirma. Ha? Pirma? Ibig sabihin, ubos ng tinta? Or, ano bang nangyari? Bakit walang pirma? Yung Senate President. Walang approval. Mhm. Kaya dyan po kami naguguluhan. No? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa Ay, pag masyano si Senator Robin, tahimik nakikinig, no? So, andun, kita niya. Ay, para buksan na, nakikinig. Siyempre, may matutunan dito, di ba? So, ano pong masasabi nyo dito sa paliwanag? Pakinggan po natin, tapos mag-react po tayo kung valid ba itong kanyang binabanggit. for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Mhm. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ito po yung resolution number 5. Oh. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. Ngayon si Senator Robin ang magpapaliwanag sa inyo. Ayos, siyempre papaliwanag ng rules. Pangalawa po, Parang nakikita ko po, kayo po yung nagpapaliwanag. Siyempre, yan yung sinabi ni Senator Robin. Basahin natin ang Senate rules, di ba? Di yan talagang magtuturo. Ano pa ang mas magaling dyan? sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. Ayos He is Jackpot. the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung ganyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't... Mga kababayan, mga kabonits, ano sa opinion nyo, okay lang ba talaga yon? Parang hindi, para sa akin hindi. Dapat yung hindi sabit ang pangalan, di ba? expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for this purposes po, I will cite to you Section 18 po. Uy, grabe naman pala eh. Pwede silang makontep. Okay, anyway, balikan natin yung about doon sa pirma. Kung nasusulat ba dyan sa Senate rules yung pagpipirma. Tignan natin kung andyan. Okay? Kasi sabi niya, walang pirma eh. Kailangan daw na pirmahan. In-announce naman o kaya pinapunta pa yung secretary ng BRC, pero ang sabi hindi sila bumaba. So nasusulat ba talaga? Tingnan natin. Ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010, no? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the
chairman of the committee and approved by the President of the Senate. Oh. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong impitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala ring pirma. Okay, naintindihan ko na. Ang basehan ni Attorney Baligod, ito yung opinion ko. Eh, syempre, attorney siya. Ayun yung defense niya. Pero, para sa akin, pwede kasi nga, Senate rules eh. Kaso nga lang, parang verbal kasi lang yung announcement ni Senator Erwin. Verbal, tapos pinakiusap na bumaba kasi nakamonitor naman si Senator Robin doon sa taas. Pero siguro talagang ayaw nilang pumunta talaga doon mismo. Kasi nga dahil sa naganap na sino ba talaga ang SP, no? Hindi pa naayos kung kaya nga sabi ni Senator Alan nung huling press con niya, dalawa ang Senate Committee sa Senado, Senate of the Philippines and Senate ng Malacanang. Ba't kaya niya sinabi? Kasi hindi pa naaayos, pero dapat magkaayos na kayo dyan kasi kawawa din talaga yung mga empleyado na nagtatrabaho, na naguguluhan at lahat ng pati yung sambayanan ay naguguluhan. Okay. So anong masasabi niyo about dito sa defense ng 18 Marines? Siyempre kasama si Attorney Baligod. So para sa akin, defense niya ito, pero nasusulat, meron siyang sinite niya yung Senate rules nila na dapat sumunod din talaga. Okay? So, comment lang po dyan sa baba kung ano yung masasabi. Valid ba sa inyo itong defense niya? Para sa akin, valid kasi sinabi na nga niya yung nasusulat. So, sa sunod siguro, pirmahan nila para maka-attend ang mga ito. No? Imbitahan ulit sila, pirmahan. Kasi, alam ko, panalo na sila dahil maniwala sila or hindi, na i-publiko, na i-televise. Kaya ibig sabihin sa social media nalaman ng buong bayan. Mas maganda pa dito kapag mayroong talagang matibay na video, photos. Okay, yan lang po mga kabonets, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito sa defense ni Attorney Baligod at yung mga 18, siyempre kasama yung 18 Marines. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel para sa ganitong highlight ng mga pangyayari. Click also the notification. Pa-follow din po sa ating Facebook page, no? Yan Bonete TV. Thank you and God bless.